Hi, kamusta po kayo mga ka-Facebook, mga kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan sa Facebook ko, pumapati ako sa inyo ng isang magandang umaga. Nasa oras po tayo ng 8:37 a.m. Sa araw na ito, and muli magbabahagi po ako ng konting salita ng Panginoon at magkakaroon po tayo ng series o seryeng pag-aaral tungkol doon sa tinatawag nating Biblia. No? Ang paano ba talaga nagkaroon ng tinatawag nating Biblia na binubuo ng Lumang Tipan at ng Bagong Tipan. Pero ang magiging serye po natin ay manggagaling sa isang textbook na tinatawag na The Introduction to the New Testament. So, isa sa mga mahalagang textbook na ginagamit ito pagdating sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Yung magiging part 1 ko po ay yung objective ng pag-aaral ng New Testament. Pagkamat maraming aspetong tinitingnan dito pagdating sa introduction ng New Testament, ng Bagong Tipan, ng Biblia. At gaya na nabanggit ko kanina, may dalawang testamento ang Biblia, ang tinatawag ng Lumang Tipan at tinatawag na Bagong Tipan. Pero gaya ng sabi ko kanina, pag-uusapan lamang natin muna sa seryang pag-aaral ang Bagong Tipan sa kanyang kabuuan. So, gaya ng nabanggit ko, maiksi lamang ito, pero magiging mahaba yung serya, yung series nito, pero bawat segment o bawat series ay hindi aabot ng 20 minutes ito. So, pag tinitingnan natin ng Biblia, ang Lumang Tipan ay ito'y nasulat sa Hebreyong lingwahe. Ito, pag sinabi natin Hebreyong lingwahe, sa Biblia kilala ang mga ito sa tinatawag nating isang bansang Israel. Ito yung mga Hudyo. So, ibig sabihin lahat ng nasulat sa Lumang Tipan ay at ang mga manunulat ay mga Hudyo. So, ibig sabihin, nasulat ang Lumang Tipan sa Hebreyong lingwahe o wikang Hebreyo. So, pagdating sa Bagong Tipan, ay nasulat ito sa Gregong salita. Siguro, maaari natin tanong, ang Bagong Tipan, ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay mga Hudyo. Debatable pa yung kay Dr. Luke o si Lucas, ang isa sa mga sumulat ng Gospel. Kung siya ba ay purong Hudyo or may background Hudyo pero may background ng pagiging Greek o pagiging Grego o pagiging Gentile. Pero karamihan ng mga manunulat ng Bagong Tipan ay mga Hudyo. Siguro mag-iisip tayo, gaya ng sabi ko kanina, kung mga Hudyo ang writers, bakit nagkaroon ng Bagong Tipan na isinulat sa Gregong salita? Magkakaroon tayo ng special na pag-aaral dyan, specific na studies on that matter, pagdating bakit hindi Hebrew yung language ang ginamit sa Bagong Tipan. So, may mga ilang terminology lamang tayong pag-aaralan sa first part ng serya natin. Una, pag tinitingnan natin yung mismong manunulat at yung kanyang sinulat, ang tawag natin doon ay autograph or original autographs. Ibig sabihin, ang isang manunulat o mga manunulat na kapag sila ay nagsulat ng mga salita na galing sa Diyos, ibig sabihin, ang mensahe at ang lahat ng forma ng mensahe, lahat ng uri ng sinasabi ng Biblia ay tinatawag nating mga original autographs. Kasi merong sumulat, merong writers, merong authors ng Bagong Tipan. So, ang books ay nasa 27. Pero pag-aaralan din natin yan, kasi pag sinabing introduction to the New Testament,
pinag-aaralan ng language, ang culture, ang yung mga tinatawag nating iba pang bagay na may kinalaman sa bagong tipan. Halimbawa, bakit sa bagong tipan merong dinideklarang pariseo, eskriba, pero sa lumang tipan wala kang mababasang pariseo at eskriba. Sa bagong tipan doon lang lumitaw ang eskriba, pariseo at iba pang mga designation ng office ng bagong tipan sa lupon ng mga Hudyo o tinatawag nating Sanhedrin sa New Testament times. So, pag sinabi nating may manunulat, authors ng bagong tipan, ang tawag natin doon sa isinulat, doon sa written, ay original autographs po. Then, pangalawa, ang tanong natin, kung merong original autographs, nag-exist pa ba o exempt or existing ba yung tinatawag na original autographs na sinulat sa Hebreo at sinulat sa Grego? Buhay pa po ba yun? Nag-exist pa po ba up to now sa panahong ito? Big question yan. Pero batay sa pag-aaral, lumilitaw na hindi na nag-exist ang original autographs ng Hebrew language at ng Greek language ng Bible o ng Holy Scriptures. Okay. So, ano yung meron tayo ngayon? Ang meron tayo ngayon, yung tinatawag nilang apograph. Apograph, ibig sabihin, isang kopya na nanggaling sa original autographs ng Bible. So, ano yung mga autographs na yan? Yung pagsalin nito, maaring sinalin uli sa isinalin sa lingwaheng Hebreo, lingwaheng Grego, lingwaheng English, lingwaheng Portuguese, Spanish, Japan, China. So, ibig sabihin, lahat ng meron tayong bansa sa mundong ito, meron na rin pong available na different translations and different versions ng Lumang Tipan at ng Bagong Tipan. But, as I said earlier, based sa pag-aaral, lumilitaw na parang hindi na nag-exist ang original autographs ng Hebrew at ng Greek Bible po. So, pag-aaralan din natin yung bakit ano po. Sa ngayon, i-park muna natin yung question na yan. So, ibig sabihin, gano'n sabi ko yung autographs ng Bible, ito yung original na pagkakasulat ng salita ng Diyos sa Hebrew language at mga salita ng Diyos na pagkakasulat sa Greek language po. Yun yung autographs, original autographs. But the apograph ay isang kopya na galing sa original autographs ng Bible. Ito yung available so much in our times nowadays. Ano po? So, sa makatid, hindi na extant or hindi na existing ang original autographs. Kung meron man na dismaya or meron mang nagdududa, pwede kayong mag-search, pwede kayong maghanap ng mga batayan, mga evidence na nagpapatunay na nag-exist pa rin ang original autographs ng Hebrew, ng Old Testament at ng Greek sa Bagong Tipan ng Biblia po. So for now, yung muna yung pag-aaralan natin. Ganun sabi ko, hindi ito tataas ng 15 minuto o pataas ng hanggang 20 minuto. Gusto ko pong himahimayin sa isang seryang pag-aaral, pero kumpletong serya ng pag-aaral tungkol sa introduction to the New Testament. Pero ito po, pagbabahagi ko ay bahagi ng isang textbook na isa sa mga recommending textbooks na masasabi kong perfect. It's really great to have this kind of textbook which is on introduction of the New Testament or to the New Testament. That's gonna be all for now, and God bless you all. God bless you all.